Jose Marichan. Pag pumunta kayo ng mall, ay kagabi, grabe, damang-dama ko na kagabi, ang lamig. Sino rito ang lamig kagabi? Amen. Damang-dama na, Pasko na talaga. Malamig na ang simoy ng hangin. So talagang parating na po ang Kapaskuhan at tayo po ay patuloy, natapos na ang November. Last November po, ang pinag-usapan natin is all about spiritual warfare. Amen. And I pray and I hope na tayo po ay may natanggap na tayo po talaga ay nasa labanan. Never lower your guard. Amen. By the way, kumusta po sa ating mga kasama sa online ngayong umagang ito? Ayan, dalangin ko na patuloy pagpalain kayo ng Panginoon at malinaw po ang ating live sa umagang ito. Okay? So, pinag-usapan natin is all about spiritual warfare na tayo po ay nasa labanan. Kaya minsan, pagka may kinaiinisan ka, ang nakikita mo yung tao. Sino dito may kinaiinisan ka na? Hindi mo alam, sa likod ng mga kinaiinisan mong tao, kinaiinisan mong sitwasyon, ay may kumikilos at ang layunin, ikaw ay magalit, ikaw ay mapalayo sa Diyos at masira ang iyong buhay. Maaring ikaw ay may mga nararanasang temptation. Maaring ikaw ay may nararanasang takot. Maaring ikaw ay may nararanasang worry. Amen. Maaring may kaguluhan sa pamilya. Ba't ganito? Naiinis ako sa asawa ko. Baka naman hindi yung asawa mo ang problema. Baka merong warfare na nangyayari. Sino nito? Alam nyo, kung ako sa inyo, kung may problema kayo sa asawa nyo, tuwing gabi panalangin mo. Panginoon, ikaw na kumilos sa asawa. At alam nyo bang, tuwing tayo'y nananalangin, inisip natin, babaguhin ni Lord yung partner natin. Amen. Alam nyo ba, lalo tuwing nananalangin, hindi mo napapansin, ikaw pala nagbabago. Sino nakaranas nun? Lord, yung asawa ko, napakamainitin ng ulo. Abay, hindi mo alam, ikaw pala, habang nananalangin ka, pinapatatag ng Panginoon yung bagiging pasensyoso mo. Amen. At I pray, ito pong, wag naman ganito ha, mga kapatid. Ay, tapos na yung ating topic ng spiritual warfare. Ay, hindi na ako lalaban, hindi na ako mananalangin. Hindi ganun. Amen. Dahil ito'y natutunan na natin, ang dalangin natin, ito'y dinadagdag natin sa ating buhay Kristiyano. Amen. At ngayong buwan po ng December, ang topic po natin, we want to grow in faith. Growing in faith. Sino rito naniniwala dapat ang ating pananampalataya ay nag-grow? Ang sabi nga ng Bible, kung meron kang pananampalataya na kasing liit ng mustard seed. Alam niyo ba ang mustard seed? Ang mustard seed, isa sa pinakamaliit na buto. Maliit na maliit yan. Parang kasing laki lang yan ng buto ng munggo. Nakita na kayo ng munggo? Yung buto ng munggo na yan, ganyan halos kaliit yung mustard seed. Actually, maliit pa nga ng konti. Parang yung pamintang medyo pino. At pag yan daw ay nasa iyo, gaano kaliit? Mustard seed. You can say to that mountain, be moved, and it will move. Ibig sabihin, gaano man kalaki yung problema, ano man yung nakaharang sa harapan mo, pag meron kang sapat na pananampalataya, kaya mong ma-overcome yung mga bagay na yan sa buhay natin. Amen. Pero yung buto na yan, bakit ginawang buto yung pananampalataya? Kasi hindi dahil maliit yan, mananatiling maliit yan. Ang sabi ng Bible, if you have a faith as small as the mustard seed. Pero yung seed na yan, once planted, yung buto na naitanim, tutubo yan, magiging malaking puno. Alam niyo yung mustard seed, pag naging puno, malaki yan. Sa ganyan daw ang pananampalataya. Dapat ang ating pananampalataya lumalaki. Amen. Tumatatag. Kaya pag ang isang Kristiyano may matatag na pananampalataya, hindi na matampuhin. Sino ito matampuhin ka pa? Kasi baby. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pa baby. Amen. Dapat tayo, natututo na tayo, nagiging matatag tayo. Ano man mga problema?
Napagsabihan man tayo ng ating mga magulang, yung mga youth minsan, pag napagsabihan ng mga magulang, ang bilis magtampo. Ayoko na munang umuwi. Bakit? Napagsabihan ako. Pag wala ng pera, nagutom, uwi na ako. Bakit? Bata pa. Kaya pag may mga ganyan, sabi mo, nako, bata pa. Yung mga anak ko, tinuturuan ko sa ganyan. Pag anak, hindi na kayo bata. Kung gusto mo maging leaders, gusto mong may magawang bagay, magandang bagay sa buhay mo, dapat lumalago ka. Amen. Lalo na sa buhay Kristiyano mo. Sino dito, maaring ikaw, kabibigay mo pa lang ng buhay sa Panginoon, kakukumit mo pa lang sa Panginoon. Alam nyo, pagka ikaw nagbigay ka ng kahapon po, ako po ay nagturo sa Iraq. Sabi ko sa mga kabataan, ngayong hapong ito, nais ng Diyos, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. At challenge ko yung mga young people. Sabi ko sa kanila, kung ikaw ay nais magbigay ng buhay sa Panginoon, lumapit ka sa harap at isuko mo. Gumawa ka ng step. Abay, sabi ko, Lord, meron bang lalapit? Di ba, mamaya invite ako ng invite. Mamaya mga young people nakatitig lang sa akin. Ganun. Pero sabi ko, hindi. Kung meron talaga, na talagang seryoso kang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, lumapit ka rito, mananalangin tayo. Alam nyo, praise the Lord, halos lahat ng mga young people nagpuntaan sa harap. Palapakan nga natin ang Panginoon. Alam nyo, yung paghakbang kasi ng mga kabataan na yon, ako naniniwala ako, yung paglapit nila sa harapan, doon sa my stage, yon ay simula ng kanilang pananampalataya na sinamahan nila ng paggawa. Amen. Kasi nung paghakbang nila, paglakad nila, hindi agad madali yun eh. Di ba? Pero nakakaya, baka sabihin naman. Di ba? Pero hindi ako mahiya. Bakit? Gusto ko, alam ko yung heart ko, gusto ko si Lord. So humakbang sila, lumapit sila, nanalangin sila. Sabi ko, sundan niyo yung panalangin na to. Nung sinunod nila yung panalangin na yon, nanampalataya sila sa Panginoon, tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ako naniniwala ko yung mga kabataan na yon ay nagsimula na ang kanilang pananampalataya. Pero yung pananampalataya na nagsimula, huwag mong hayaang maging maliit. Kaya yung iba ang bilis. Nagbigay ng buhay sa Panginoon. After 1 week, nawala. Ano yan? Isang linggong pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka isang linggong pag-ibig. Amen. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, dadalhin natin yan forever and ever. Amen. Ang topic po natin ngayong umagang ito, faith that produces. Ang pananampalatayang nagbubunga. Minsan yung pananampalataya natin nasa isip lang. Pero pwede ba ngayong umagang ito, bago tayo magtuloy, tayo po ay magkaroon ng declaration? Pwede bang tayong lahat uli? At i-declare po natin yung nasa screen natin. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Pwede bang i-post mo yung ating declaration? Okay? Meron ba kasunod lang yan? Kasunod lang. Hindi. Okay, tayo po ay magde-declare ngayon ng declaration natin ng pananampalataya natin. Lalo na ngayong Kapaskuhan. Sino rito ngayong Pasko, ikaw ay naniniwala na hindi lang to tradisyon? Amen? Kasi minsan tayo, may mga tradisyon tayo. Sa Pilipinas, anong tradisyon natin pag Pasko? September pa lang, kumakanta na si Jose Marichan. Pasko na. At pag tayo ay dating ng 24, bago mag-25, tayo ay merong Noche Buena. Kahit 500 pesos lang yan, pwede na. Ang mahalaga ang pamilya magkakasama. Ay, alam nyo ba, sinabi ko sa mga young people, alam nyo ba, sa Japan, ang tradisyon nila, mga youth na to talaga, alam na, narinig na eh. Sa Japan pala, ang tradisyon nila, bumibili sila ng isang bucket ng KFC tuwing Kapaskuhan. At ang pamilya kumakain ng KFC. Sabi, ibang klase. Magkano ba isang bucket ng KFC?
Ay, hindi talaga kasya 500. Mahal pala yung KFC isang bucket. Anyway, tayo po ngayon ay magkakaroon ng declaration. Declare natin to na may pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Sabayan niyo po ako. Let's declare this. I declare that Jesus is born for me. I will not live in fear or darkness. I receive His joy, His peace, and His love today. Jesus is with me, and His light shines over my life. I rejoice because the Savior has come. I choose to follow Him every day. I will share His love and hope with everyone around me. I declare that Jesus is my King and my light. He guides me, protects me, and gives me hope. I will follow Him, worship Him, and trust Him with my life. No darkness can overcome His light. Jesus is my joy and my peace this Christmas. I surrender my heart to His will. This is my declaration in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Bago po tayo maupo, deklara po natin ang ating verse, Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Amen. Palapakan natin ang Lord. Okay, bago ka umupo, pwede bang deklara mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ay pabait ng pabait. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Amen. Sige na, maupo na tayo mga kapatid. Alam nyo, declare ka lang ng declare. Magugulat ka next year pagdating ng Christmas ulit. Ibang-iba na yan. Bakit? Kaya nga sabi ko, pag yung katabi mo hindi mahilig mag-declare, lumipat ka. Lugi ka eh. Declare ka, ikaw ay payaman ng payaman. Siya, ganun lang sa'yo. Teka lang, ba't siya lang dinideclare? Walang nagdideclare na ako, di ba, pagpapalain ng Panginoon. Amen. Pwede bang basahin natin ang Ephesians chapter 2, simulan po natin ang verse na ito. Ito po yung panimula ng ating pananampalataya in Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ang sabi ng Bible, for it is by grace you have been saved through... Paano ka raw naliligtas? Paano raw naliligtas ang isang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay galing sa biyaya ng Diyos. Hindi ito galing sa sarili mo. Sabi ng Bible, and this is not from yourselves. Kapatid, hindi maliligtas ang tao dahil mabait. Sabi mo sa katabi mo, mukha ka namang mabait. Mukha lang. Amen. Kahit mabait ka, ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2 verse 9, hindi ka maliligtas dahil sa sarili mo. This is not from yourselves. Hindi ang galing sa sarili natin. But ang kaligtasan ng tao ay galing sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating faith. Sabihin nga natin yung salita, faith. Sino dito ang may faith? Sabi sa verse 9, not by works, so that no one can boast. Hindi yan galing sa mga ginagawa mo para hindi ka makapagyaman. Wala kang maipagmamalaki sa Diyos. Di ba? Minsan may mga tao, umasenso ka lang. Bakit? Yung pag-asenso ko, pinaghirapan ko. Di ba? Mga ganyan eh, no? Dugo at pawis. Bay, susumbat mo pa eh. Sabihin ng magulang nga ba, porke tumasenso ka na, hindi man, bakit yung susumbat? Pero kay Lord, wala kang masusumbat.
Amen. Kaya nga sabi diyan, no, not by works, so that no one can boast. And then in verse 10, sabi rito, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. So ibig sabihin, hindi ka naligtas dahil may ginawa kang good works. Hindi ka naligtas kasi nagpakabait ka. Amen. Pero listen, dahil nanampalataya ka, ano nagpaligtas sa'yo? Yung pananampalataya mo, yung faith mo kay Jesus, yung faith mo doon sa ginawa ng Panginoon, na namatay siya 2,000 years ago sa cross. Pero, ang sabi ng Bible, verse 10, nung nanampalataya ka, ikaw ay inihanda na ng Diyos to do good works. So, ibig sabihin, yung pananampalataya mo may pinoproduce. Amen. Which God prepared in advance for us to, sabihin nyo nga yung word na yun, to do. Parang ganito yan, mga kapatid. Nanampalataya ka. Pero nung nampalataya ka, yung pananampalataya mo dapat nagbubunga, may pinoproduce. Ang tunay na pananampalataya, tinan mo ang tunay na may pananampalataya, nagre-resulta na yung taong nanampalataya may ginagawa. Amen. Kaya nga sabi niyan, to do. Ano yung to do mo? Good works. O, ulitin natin. Pero, hindi ka naligtas kasi naggawa ka ng good works. Amen. Ikaw ay nagbigay na ng buhay sa Panginoon. Kaya ngayon, ikaw ay nagsisimulan ng gumawa ng mabubuting bagay. Kaya nga sabi ko sa iyo, sabihan mo sa katabi mo, ikaw ay pabait ng pabait. Ha? Ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Bakit? Kasi resulta yan ng iyong pananampalataya. Bunga yan ng iyong pananampalataya. Listen. Real faith is recognizable by what it produces. Ang totoong pananampalataya ay mare-recognize mo dahil ito ay nagkakaroon ng bunga. Nagpo-produce. Kasi lahat tayo pwedeng magsabi na may pananampalataya eh. Amen. Ako po, naalala ko, nung ako po ay pumupunta sa mga eskwelahan. Nagpupunta ako sa mga young people. Pumunta kami sa mga paaralan. Papasok kami sa classroom. I remember one time pumunta ako, yung eskwelahan ay PSBA, Philippine School of Business Administration. Pumasok ako sa isang classroom. Tapos tinanong ko yung mga estudyante, sino rito? Kristiyano ka? Hulaan nyo, ilan ang nagtaas ng kamay? Halos lahat nagtaas ng kamay. Kristiyano daw. Nananampalataya daw sila kay Christ. Amen. Abay, magugulat ka. Yung malakas mangopya, Kristiyano pala. Yung every week na lang, lasing. May hangover, Kristiyano daw siya. Pumunta ka sa kulungan, tanungin mo, sino rito Kristiyano? Magtataasan ng kamay. Ang dami. Bakit? Kasi meron tayong maling isip kung ano ang tunay na mananampalataya. Kaya nga tawag sa Kristiyano, ano ba tawag sa mga Kristiyano sa Bible? Mananampalataya. Or sa English, believer. Ang taong nanampalataya, believer yan. Amen. Kaya lang, yung pananampalataya mo ba, recognizable? Na pag nakita kita, obvious, grabe to, nanampalataya na kay Lord. Di ba nung kahapon, sabi ko nga sa inyo, in-invite ko mga young people. Marami nagpuntahan sa harap, pero hindi ko po alam doon kung sino yung totoong nanampalataya. Baka yung iba doon, nasiko nung katabi. Punta tayo sa harap. Samahan mo. Sige na nga, punta tayo sa harap. Pumunta sa harap kasi yung kasama pumunta. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag kayo pumunta rito kasi nagpunta yung kasama. Kaya nagpuntahan na lahat eh.
Ako, ang prayer ko, lahat talaga sila may tunay na pananampalataya. Amen. Pero ang sabi ng Bible, ang tunay na pananampalataya, recognizable. Nagpo-produce. May bunga. Sabi ng Bible, we are saved by grace through faith. But the faith that saves never stays alone. It grows. Amen. Ang tunay na pananampalataya, lumalago. It transforms. Ang tunay na pananampalataya, nakakapagbago. Tingnan mo nga yung katabi mo, marami na bang nabago? Ang tunay na pananampalataya, nagpapabago. Ano yung mga binabago? Nababago ugali. Amen. Yung tipong pagtingin ng magulang mo, oh, ano nangyari sa anak ko? Hindi naguhugas ng pinggan to. Ngayon, naguhugas na. Amen. Parang hindi makaimin yung mga magulang. Ha? Yung dating palamura, di ba? Yung pag nagsasalita, ang lulutong nang lumalabas sa bibig ng mura. Ngayon, grabe. Puro magagandang salita na lumalabas sa bibig. Nabago. Amen. Sino rito dati walang gana sa Bible? Ayaw magbasa ng Bible. Isang araw, pag-isip mo ng umaga, nakita mo nakabukas. May ano yung binabasa mo? Bible. Bakit may nababago? Ang tunay na nananampalataya, nagbabago, nagtatransform. Pangatlo, ang tunay na nananampalataya, nagbubunga. It bears fruit. Amen. Number 1, ano ba ang pinoproduce dapat ng pananampalataya? Faith produces transformation. Nagbabago talaga, mga kapatid. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, nanampalataya ka na sa ating Panginoong Hesukristo. Yung buhay mo na sa Panginoong Hesukristo. You are now in Christ because of your faith. Amen. Ang sabi ng Bible, listen, if you are in Christ, yung tao na yan, he is a new, ano raw? New na. Ano ba ang new? Luma o bago? Bago. Paano yung luma? The old has gone. The new has come. Kung ikaw nagbigay ka na ng buhay mo sa Panginoon, sabihin mo, welcome to the new you. Yan, di ba? Grabe. O kaya tumingin ka sa salamin mamaya pag uwi mo, welcome to the new you. Bakit bago ka na? Kaya ngayon, you are watchful. Watchful ka na sa sinasabi mo. Watchful ka na sa iniisip mo. Watchful ka na sa ginagawa mo. Amen. Yung mga kasalanan na dinidesire mo, ngayon wala ka ng appetite. Meron ako nakausap Sabi niya, Pastor, alam mo, nung nagbibigay ako, nung gusto kong lumapit sa Panginoon, nag-struggle ako. Sabi, ano struggle mo? Kasi ang lakas kong manigarilyo. Para akong tambutso. Nakita na kayo ng tambutso kung umusok. Kung umusok yung bibig. Ay, grabe. Parang tambutso. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi ko, nagpray ako kay Lord. Lord, gusto ko talagang bigay ang buhay ko sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. One day, nagulat daw siya, nawalan siya ng appetite. Parang nandidiri na siya sa amoy ng sigarilyo. Gawa ba yun ng tao o gawa ng Diyos? Gawa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan may ginagawa ka na alam mo hindi ka tanggap-tanggap sa Lord. Nag-i-struggle ka. Pero if you will activate your faith, God will bring transformation in your life. Alam niyo, minsan hindi ka kayang baguhin ng magulang mo. Nakailang palo na, biniting ka ng patiwarik. Hindi nagbago buhay mo. Alam mo bakit? Kasi yung faith mo hindi activated. Isa lang makakapagbago sa'yo. Yung tunay na pananampalataya kay Lord. Because ang totoong pananampalataya, nagpo-produce yan ng transformation. Hindi dahil nagpunta ka ng church na nanampalataya ka, amen. Baka yung iba napilitan. Sabi ng nanay, sabi ng tatay, sabi ni kuya, sabi ng asawa. Pero ang tunay na pananampalataya, ikaw muna magkukusa.
Kasi binago ka na ni Lord. Amen. Grace save us, but grace also reshape us. Amen. Sino rito nire-reshape? Nire-reshape ng biyaya ng Panginoon. Ha? James chapter 2 verse 15 to 17. Ito naman, sabi dito, tingnan nyo ha. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about the physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Dead. Ulitin natin. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalataya na walang kasamang gawa, ang sabi ng Bible, patay. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ka ba o patay? Yung iba, nasa isip kasi ang pananampalataya. Ang sabi ng Bible, pag ang pananampalataya mo walang kaakibat na gawa, patay. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ba ang pananampalataya mo? Yan ang problema natin. Tingnan nyo, anong ginawang example dito? May nakita ka nangangailangan. Pwede mo namang tulungan. Ang sabi mo, I wish you well. Goodbye. Kung may kakayanan kang nakita kang may pangangailangan, pwede ka naman tumulong kung tunay kang may pananampalataya, yung pananampalataya mo maglalabas ng tunay na compassion with action. So pangalawa, ang pananampalataya, faith produces compassionate action. Kung totoong ka may pananampalataya, yung compassion mo, yung puso mo, magdadrive sa'yo para gumawa ng magagandang bagay. Oh, let me tell you this mga kapatid, hindi naman lahat kaya mong tulungan. Amen. Pero meron kang pwedeng itulong. Ano yung pwede mong itulong? Ano yung pwede mong extend? Buti kung kasing yaman mo si Bill Gates. Di ba? O kasing yaman mo siya. Pero yung hindi ka gumawa, ito lang yung encourage mo lang ang tao, ipanalangin mo yung tao na yan, samahan mo sa kanyang problema, malaking pananampalataya na nagmumula sa Diyos. I-activate ni Lord yung faith mo. Kaya lang, dapat nagsisimula yan, meron kang puso. Amen. Sino rito, si Lord kumilo sa buhay mo? Sabi ni Lord, anak, tama naman yan mo. Yung classmate mo. Kumakain ka, walang pagkain. Abay, abutan mo ng pagkain. Yung maliliit na gesture. Kasi nga, totoong pananampalataya does not close its eyes or heart to need. Hindi nakapikit ka, bahala ka sa buhay mo. Faith is not merely empathy or emotion. Hindi galing sa puso, yung emotion lang yan. It moves us to respond. Naawa ka, anong ginawa mo doon sa awa? Wala lang, awa. No! Dapat yung nararamdaman natin, yung nakikita natin, nagkakaroon tayo ng compassion, it moves us to respond. Ay si pastoran, lakas sa ganyan. Sasabihin bigla ako si Sikoy, Pastor, ano natin? Ha? Ay, sige, compassion mo yan eh. Amen. Minsan kasi ang tao, ang isip natin, pakabig, sa akin lang. No. Sabi ng Bible, it is blessed to give than to receive. Ang totoong nananampalataya, nagiging generous. Hindi madamot. Tingnan mo yung katabi mo, madamot ka ba? Ha? Pupunta ka lang dahil may nakukuha ka. Kung totoo kang nananampalataya, ang nananaig sa'yo yung compassion mo sa mga tao para tumulong. Amen. Meron tayong kapartner, nakakatawa. Tingnan niyo ito. Sabi ko, grabe talaga pala ng palataya na ito, mga kapatid natin na ito.
sabi, nagkakaroon tayo, di ba nagkaroon tayo ng anniversary tsaka nagkaroon tayo ng outreach. No? Namigay tayo ng mga bigas. Namigay tayo ng mga regalo para mas bahagian natin ang salita ng Panginoon, yung ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga classmate. Abay, nalaman ng isang negosyanteng kaibigan natin. Alam, sabi niya, ang ganda naman ng ginagawa, nagkakaroon ng compassion. Sabi niya, sige, magpapadala ako, magbibigay ako, kasi may mga Bandotter Church pa tayo, magkakaroon sila ng mga outreaches. Sige, papadala kami ng ilang sakong bigas yung pastora. Nagbigay ng mga bigas. Ang daming bigas. Nakita ko yung picture, sako-sako eh. 50 pieces. 50 sacks of 25. Grabe. O, so 50 pieces na sako yun. Ay, saan galing yun? Wala naman silang makukuha doon. Yung heart nila, na gusto nila, maraming mga tao ang maabot. Amen. Compassion is not something we feel, it is something we express. Pagdating ng verse 18, sabi rito, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Sabi nung isa, ikaw may faith, ako may deeds. No, sabi niya, ipapakita ko sa iyo yung pananampalataya ko sa pamamagitan ng ginagawa ko. Kaya totoong Kristiyano may ginagawa. Narinig niya ako? Ang totoong Kristiyano may ginagawa. Wala sa Bible na ikaw nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, tapos naging tungangers ka. Ano yung mga tungangers? Nanunod lang. Ang ganda naman ang ginagawa niyo. Uy, praise the Lord. Ikaw anong ginagawa mo? Wala lang, dito lang ako. Viewers, spectators, hi to all. No! Ang totoong nananampalataya, napapakita niya sa kanyang ginagawa. May gagawin yan. Hindi yan papayag na wala siyang bahagi. Wala siyang ginagawa. Nanunood lang. Amen. Kaya sabi ko kay Pastora, alam mo, Pastora, ito obvious na obvious to. Matindi faith na ito. Kaya hindi ako magtataka, bubuhos ang pagpapala sa tao at sa pamilyang ito. Yung may ginagawa. Hindi yung ang pananampalataya nasa isip lang. Ikaw pa naniwala ka kay Lord? Kaya nga pag Sunday, nandyan ako eh. Anong ginawa mo? Yung pag Sunday, nandyan ako. Anong ginawa mo? Pag Sunday, nakaupo. No! Ipakita mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng ginagawa mo. Kaya nga sabi rito ni Paul, show me your faith without deeds. Isa kasi mayroong mga tao, may faith daw, pero walang ginagawa. Hindi mo pwedeng ipakita ang pananampalataya mo na wala kang ginagawa. Kasi ang faith, concept pagka ganun lang. Pero ang tunay na pananampalataya, may ginagawa. That's why number 3, faith produces visible. Sabi mo, visible. Evidence. Ang totoong pananampalataya, nagpuproduce yan ng visible evidence. Parang ganito yan mga kapatid. Hindi ko naman alam talaga kung sino yung totoo at seryosong nagbigay ng buhay sa Panginoon. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin, ito, mukhang nagbigay talaga ito ng buhay sa Panginoon. Hindi ko pwedeng hulaan. Kayo lang nakakaalam kung binigay mo na talagang buhay mo sa Panginoon. Amen. Pero ang totoo niyan, ang taong tunay na nagbigay ng buhay sa Panginoon, may visible na evidence. May makikita ka sa buhay ng tao na yan. Kumbaga sa may evidence. Hindi hearsay. Tingnan niyo, sabi ng Matthew chapter 7, verse 21, 22. Ito nakakatakot, mga kapatid. Yung akala mo, pastor ako, lagi naman akong nasa church pag Sunday. Sabi ng Bible, not everyone who says to me, Lord, Lord. Hindi daw lahat ng tumatawag sa Panginoong Yesus, Lord, Lord.
Sino rito si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang Lord mo? Taas nga ang kamay. Batarang iba, ayaw na magtaas ng kamay. Sino rito, ang ating Panginoong Jesus, ang Lord ng buhay mo? Can you raise up your hands? Pero tandaan nyo, naiisip mo yan. Si Lord, si Jesus, ang ating Panginoon, siya ang Lord ko. Pero sabi ng Bible, not everyone who says to me, ang nagsasalita po rito, ang Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord, Lord, will enter. Hindi raw lahat ng sumisigaw ng Lord, Lord, papasok sa kaharian ng Diyos. Imagine mo, sigaw ka, Lord, Lord. Pagtingin mo, ba't sarado yung gate? Guard. Di ba? Gusto mong pumasok, pero hindi ka makapasok sa kaharian ng Panginoon. Winarningan ka na ni Lord. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Not everyone who calls on me or says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only he who does the will of my Father who is in, yung may ginagawa. Amen. Ulitin ko, hindi ka papasok sa langit kasi may ginagawa ka. Kaya lang, yung ginagawa mo ay evidence na ikaw ay palataya. Hindi pwedeng yan eh. Natotoo na ang taong nanampalataya may ginagawa. Kalabitin mo yung katabi mo, ano nang ginagawa mo? Kaya hindi ka papayag yung buhay mo. Listen, ang taong walang ginagawa, nagkikristyanuhan. At ang taong nagkikristyanuhan, ang punta niyan, langit-langitan. Hindi totoo. Bakit? Totoo ka bang Kristiyano? Kami sa may mga tao, di ba nag-church sa church mo, pastor? Oo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi, maari, hindi pa nagpo-produce yung kanyang pananampalataya. Dalangin ko sa Christ the Rock Kaipian, tunay na may mga Kristiyano na may evidence ng pananampalataya nagbubunga sa buhay. Amen. Tingnan mo. Sino rito, dahil ikaw ay pananampalataya, excited ka pag linggo? Yung iba, walang gana pag linggo. Parang napilitan. Kung totoo kang may pananampalataya, excited ka. Mag-worship ako kay Lord. Diba? Makakapagtaas ako ng kamay. Tingnan ninyo. Meron akong tanong dito. If your faith were put on trial, would there be enough evidence? Kung ikaw ay kukunin, di ba, alam niyo ba sa China ngayon, nagkakahulihan na, kinukulong yung mga pastor. May mga kinukulong na pastor sa Nigeria. Thousands na ang pinapatay ng mga Muslim. Pag sinugod ka, Kristiyano ka, hindi ho. Baka bigla kang gumanon. Papatayin ka na. Hindi mo kayang ipakita ang evidence ng iyong pananampalataya. Ang taong tunay na naging Kristiyano, ang taong tunay na nampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, dapat ang buhay niyan ay nagbubunga, may ebidensya. Sino dito pagka tinignan ng buhay mo? Itong tao na to, nako. Pagka naput on trial yan, yung pananampalataya niyan, guilty yan. Obvious na obvious sa ginagawa. Kita mo nga kung makapag-share ng gospel. Kita mo nga kung humawak ng mga Bible study. Kita mo nga pag humawak ng mga, di ba? Kita mo nga ginagawa sa church. Excited, maaga sa church. Kristiyano talaga yan. No doubt. Amen. Yung isa, Kristiyano ba yan? Pumupunta naman sa church yan tuwing Christmas, tuwing anniversary, at saka tuwing Kristiyano kaya yun? Tingnan natin, hindi obedient sa kanyang pananampalataya. Sabihin mo, dapat evident. May ebidensya dapat ang ating pagiging Kristiyano. Tingnan niya, tuloy natin sa verse 19. Ito, palalim na tayo ng palalim. Ano sabi sa verse 19? You believe
that there is one God. Good. Sino rito naniniwala sa Diyos? Pero sabi ng Bible, even the demons believe that and shudder. Nanginginig pa. Ikaw naniniwala, wala kang nginig. Walang takot. Ang demonyo daw, naniniwalang may Diyos, nanginginig pa. Tanong, ang demonyo ba pupunta sa langit? Hindi. Ano pinagkaiba ng pananampalataya mo, paniniwala mo sa demonyo? Kung sabi ng Bible, even the demons believe that and shudders. You believe that there is one God, good. So, ibig sabihin, hindi dahil naniniwala ka, anong pinagkaiba ng paniniwala mo sa paniniwala ng demonyo? Sabi mo nga sa katabi mo, the issue is not acknowledgement, but allegiance. The issue is not acknowledgement. The devil, they acknowledge that He is God. They acknowledge that Jesus is Lord. Amen? Pero wala silang allegiance sa ating Panginoon. Hindi nila pwedeng sabihin that Jesus, kasi iba to eh. Pag tinanong man tao, naniniwala ka ba Jesus is Lord? Yes! But is Jesus your Lord? Magkaiba yun. Amen. Naniniwala ka bang Jesus is Lord? Oh yes. But is Jesus your Lord? Ang demonyo, hindi niya kayang sabihin that Jesus is His Lord. But he believed that Jesus is Lord. Sininiwala ang demonyo, naniniwala that Jesus is Lord. That Jesus is the King of Kings. Amen. That Jesus is the Almighty God. Amen. Pero ang demonyo, hindi niya pwede sabihin that Jesus is my Lord. That Jesus is my King. That Jesus is my Almighty God. Hindi niya pwede sabihin yun. Kasi pag sinabi mo na yun, that is no longer just an acknowledgement. That is already an allegiance. Eh tayo naniniwala sa isip. Kaya pag tinanong mo ang mga Pilipino, naniniwala ka ba sa Diyos? Ay, oo. Lahat naman tayo anak ng Diyos. But meron ka bang alliance? Meron ka bang allegiance? Pag sinabi mong allegiance, you are under the authority of God. You are under the authority of the Lordship of Jesus Christ. Pag sinabi mong allegiance, ang nasusunod sa buhay mo, ang nais ng Panginoong Jesus. Amen. Pero pag acknowledgement, isip lang yan. Pareho lang kayo ng demonyo. Kaya maraming mga tao, akala nila, Kristiyano. Kaya hindi nababago buhay. Bakit? Kasi walang allegiance. Meron lang acknowledgement. Amen. Ano ibig sabihin niya, Pastor June? Faith produces devotion, not just belief. Ang totoong pananampalataya nagpuproduce ng malalim na devotion kay God. Ang totoong pananampalataya nagpuproduce ng commitment kay Lord. Hindi lang naniniwala sa isip, pero merong ginagawa. Real faith leads to worship, loyalty, and surrender. Kaya malaman mo ang tao tunay na may pananampalataya kay Lord. Pag nag-worship yan, grabe, Lord. Hindi niya lang ina-acknowledge, but yung allegiance niya kay Lord. Hindi siya pwedeng hindi nakakapag-worship kay Lord. It produces obedience. Woo! Sabi mga obedience ka ba kay Lord? Sabihin niyan, minsan. Acknowledgement ka lang. Kasi ang totoong may pananampalataya, sumusunod. Not out of obligation, but out of devotion. Hindi ka sumusunod kay, sabi ng isa, Pastor, alam mo, kung ba tayo kung maging Kristiyano, ang daming bawal. Pag yun ang nakikita mo, yung mga bawal, kasi ang iniisip mo, ang pagiging Kristiyano, obligasyon. Kaya ka sumusunod, hindi dahil obligasyon. Sumusunod ka kasi merong kang tinatawag na devotion kay Lord. Amen. Gusto mong sumunod. At pag sumunod ka, hindi lang basta-basta, sumusunod ka more and beyond what is required. Amen. Kaya yung totoong may pananampalataya, yung totoong may devotion kay Lord, pag bigayan, excited yan.
Magbibigay ng tithes and offering yan. Ako, excited yan. Yun, ako magbigay na. Kami po ni Pastora, na-delay yung aming salary for almost a month. Talagang finances namin, pigil na pigil kami, naayos na. Paano to? Tipid muna sa ulam. Mga anak-anak ha, baon muna ganito, babawas muna baon. Binawasan ko mga baon ng mga anak kasi almost 3 weeks, magwa 1 month ngayon. Kaya lang pinaka-naano ako, yung aming tithes and offering. Sabi ko, dami mga pangailangan pa naman. Sabi ni Pastor, yung mga bills ng church, ganyan. Yung renta, sabi ko, sabi ko, excited. Kaya nung dumating, syempre, naipon. Sabi ko, hindi, sabi ko kay Pastor, hayaan mo, iniipon lang ni Lord yan. Amen. Abay, nung dumating, may bonus pa. Sobra to. Sabi ko, Pastor, bakit sobra yung ano? Ay, hindi ko alam eh. Sabi ko hindi ko alam, baka nahiya sila sa atin, dinagdagan. Abay, excited si Pastor, sinulat yung aming tithes and offering. Ay, salamat nakapagbigay kami ng tithes and offering. Bakit? Kasi devotion namin kay Lord. Ayaw namin, yung pera namin, gagastosin namin kung saan-saan. Bibili ka ng ganito, kakain ka ng, pero hindi mo naman inuuna si Lord. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek first, sabi mo first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, at lahat ng mga bagay na ito, ay ipagkakaloob sa'yo. Unahin mo lang si Lord. Yung iba kasi inuuna yung pangangailangan, lalong nawawalan. Pero pag inuna mo si Lord, di ba? Sabi ng Lord, anak, ang sarap ng mga pinagkakakain mo. Panay-panay punta mo sa mall, ang daming Shopee sa ano mo. Pero yung para sa akin, di mo binigay. Tapos sasabihin mo, may pananampalataya ka. Walang devotion. Devotion means commitment. Amen. Sino niniwala madaling magbigay ng maliit? Mahirap ba magbigay ng 20 pesos? Mahirap bang magbigay ng 100? Paano pag naging 1,000 na? Tingnan nyo tingnan natin yung tithes. Pagka ikaw ay may nakatanggap ng 1,000 pagpapala galing kay Lord, magkano ang tithes? 100. Sabi mo, Lord, salamat sa 1,000 pagpapala. I'll give my 10% to you, 1,000. Nagsimula kami sa ganyan no? 3,000. Nagsimula ako sa 3,000. Nakakuha ako ng allowance ng 3,300. Ngayon, pinagpahala ka ni Lord dahil tapat ka. Amen. Binigyan ka ngayon ni Lord ng 5,000. Magkano ang tithes mo? 500. Medyo napapahinga ka na. Pero Lord, salamat sa pagpapala. Binigay mo yung 500. Lord, pagpalain mo pa ang buhay ko. Magiging masunurin ako sa iyo. Abay, pinagpala ka ng Lord, binigyan ka ng 10,000. Nagmi-minimum ka. Magkano ang tithes mo? Nako, medyo mabigat-bigat na tong laban na to. Lord, marami nang mabibili sa 1,000. Pero ako naniniwala ako, Lord, pagpapalain mo ako. Abay, pinagpala ka ng Lord, na-promote ka, nagkaroon ka pa ng side na business. Kumikita ka na ngayon sa isang buwan ng 50,000. Magkano ang tithes ng 50,000? 5,000. Hingang malalim na yan. Amen. Wala pang offering yan, tithes pa lang yan. Sino rito gusto mo pagpalain ka ng Panginoon ng 100,000? Pag pinagpala ka ng Panginoon ng 100,000, kaya mo ibigay yung 10,000? Sabi ng Panginoon, ito pinagpala ako ng 100,000, yung 10,000 hindi maibigay, balik ko na lang, tapat to. Nung 50,000 lang, tapat to. Balik ko na lang kaya sa 50,000 to. Amen. Kasi nga, hindi mo iisipin yung amount, kasi nga, ang una, yung devotion mo kay Lord. Kaya pag hindi mo kayang pinag-usapan pa lang natin, pera. Kaya kung hindi mo kayang ibigay yan, tapos sasabihin mo, Lord, I love you, Lord. Hindi ka nga tapat. Tapos sabihin mo, may devotion ko kay Lord. Ang ibig sabihin niya, yung pananampalataya mo, kapatid, sa isip lang. Bakit? Walang evidence. Pero yung nakikita ko, grabe to. Pero, di ba may struggle sila ngayon sa finances, pero nagbibigay pa rin, tapat pa rin. Sabi niya, yan ang pananampalataya.
Pastor, nag-pledge. Akala ko, kasi nga, iba yung pananampalataya. Kaya hindi ako nagtataon ako. Tama, na, pinagpala na. Lumabas na yung bunga na ng pananampalataya. Bakit? Kasi nga, yung kanyang pananampalataya, based sa kanyang devotion, hindi lang sa isip. Lalo na pagka ikaw, nakalakihan mo ng pagiging Kristiyano, kala mo, Kristiyano ako. Lagi ako nasa church, bata pa lang ako, Sunday school na ako. Amen. Sino rito laki ng Sunday school? Minsan iniisip mo, ako laki ng Sunday school, Kristiyano ako. Hindi, ang totoong nananampalataya, nagkakaroon ng tamang devotion. Tapat. Alam niyo, pag sinabing devotion, faithful. Amen. Para pag sinabi ko kay Pastora, I am devoted to you. Ibig sabihin niyan, tapat ako kay Pastora. Hindi, Pastora, I'm devoted to you. Sexy. Ano yun? Di ba? Para sa mata ko, ikaw lang. Wala nang iba. Di ba? Yun ang devotion. Kung ikaw may devotion ka sa mga anak mo, yung mga anak mo, hindi mo pababayaan. Amen. Sino dito, devoted kang alagaan ng mga anak mo, kung yung mga nanay dito? Abay, iisipin mo, kumain na ba yung anak ko? Abay, kumusta kayo? Nakauwi na ba galing sa school? Bakit? Kasi devoted ka doon Iniisip mo. Ganon din kay Lord. Kung totoong devoted ka kay Lord, dapat may pagsunod, not out of obligation, but out of devotion. Real faith is not just believing that God exists. It is trusting God enough to what? To follow Him. Palakpakan nga natin si Lord. Punta naman tayo sa verse 20. Pagdating sa verse 20, you foolish man. Grabe, ginawa ng foolish. Hangal. No, sabi ni James, you foolish man. Do you want evidence that faith without deeds is? Yung pananampalataya mo, na wala namang galaw, na wala namang evidence, useless yan. Walang substance yan. Why? Sabi niya, nagbigay siya ng example. Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did? Itong si Abraham, dineclare ng Diyos na righteous dahil sa kanyang ginawa. When he offered his son Isaac on the altar. At tingnan nyo, binanggit yung pag-sacrifice ni Abraham kay Isaac sa altar. Bakit ito ay kinonsidered na righteousness kay Abraham? Kasi si Abraham, nung sinabi ni Lord na Abraham, i-sacrifice mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Ano yun? Sa tingin mo, iniisip ni Abraham, isa-sacrifice niya talaga si Isaac? Hindi. Sabi niya, kilala niya ang Diyos. Sabi niya, hindi, kilala ko ang Lord. God will provide. Kaya nung paakyat sila doon sa bundok, kasama niya si Isaac, tinanong siya ni Isaac, tay, ready na yung mga panggatong, yung apoy, may tali, wala po tayo, dalawa lang po tayo dito. Paano po yung isa-sacrifice? Kasi nagsasacrifice sila, di ba, ng mga tupa, mga ram, mga goat. Tayo, nasa bundok na tayo, paakyat na tayo, wala tayong dalang pang-sacrifice. Paano po yung isa-sacrifice natin? Anong sagot ni Abraham? The Lord will provide. Kasi nananampalataya si Abraham na si Lord pa rin magpo-provide. Pero sumusunod siya. Dala-dala niya si Isaac. Pero alam niya, hindi, kilala ko si Lord. Si Lord ang magpo-provide ng isa-sacrifice. Mamaya walang sinasabi si Lord. Tinali niya na si Isaac. Niready niya na yung panggatong. Wala pa rin si Lord. Hindi, pero tapat si Lord. Inilagay na si Isaac. Niready na yung kutsilyo. Nung isa-sacrifice na si Isaac, tumigil ka, Abraham. Alam kong ikaw ay tapat. Tinetest lang pala ni Lord. Amen. Siya rin minsan, bakit ganun? Si Lord, naglilingkod naman ako kay Lord. Bakit ganun walang nangyari sa finances? Bakit ganun, di ba? Ang 3 linggo na, wala pa kami salary. Pumapayat na mga baby ko. Di ba? Tapos yung asawa ko, nag-aaya pa ng ramen.
Gusto raw mag-ramen. Mamaya, sweetheart, magra-ramen tayo. Di ba? Parang isipin mo. Hindi, the Lord will provide. And the Lord will provide. At yung pananampalataya ni Abraham na yung credit. Ay, sabi ng Bible, when he offered his son Isaac, you see that his faith, kaninong faith? Kay Abraham. And his action were working together. Hindi magkalaban yung ginagawa mo sa pananampalataya mo. Dapat yung pananampalataya mo at yung action mo nag-work together. Naku, yan ang gustong-gusto ng Lord. And his faith was made, listen, and his faith was made complete by what he did. Yung medyo ikaw may problema ka na, pero sabi mo, hindi Lord, may problema ako, may medyo kinapos, pero hindi Lord, alam ko tapat ka Lord. Makukomplete yung pananampalataya ko. Ibibigay ko pa rin to. Mananampalataya pa rin ako. Susunod ako. Ayan, complete ang pananampalataya mo. Pero yung pananampalataya mo lang nasa isip, alam naman ni Lord, naintindihan naman ni Lord. Excuse lang yan. Yan yung mga pananampalatayang patay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag patay ang pananampalataya. Amen! O ano nangyari? And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God. Yung faith niya, alam ng Diyos na naniniwala si Abraham. At ito ay credit sa kanya. It was credited to him as righteousness. Alam niyo, sa sobrang tuwa ni Lord, na si Abraham naniniwala na nananampalataya at yung kanyang pananampalataya ay gumagawa, his action and his faith work together. Ang sabi ng Bible, he was called what? Anong tawag kay Abraham ni Lord? Oh, sarap ko tawagin. Ano? Alam mo, itong kaibigan ko na to, si Abraham, grabe, BFF ni Lord. Ha? God's friend. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Kaya mga kapatid, atin pong evaluate ang ating pananampalataya. Ano ibig sabihin niya ito? Faith produces obedient partnership with God. Yan po yung panghuli natin. Ang tunay na pananampalataya nagpo-produce ng obedient partnership with God. Faith does not replace obedience. It empowers it. Ang pananampalataya, hindi niya pinapalitan yung pagsunod, pero ini-empower niya tayo para tayo ay makasunod. Real faith partners with God even when tayo ay may mga problema. Amen. Tayo ay may kakulangan. Amen. Maraming challenges sa buhay. Amen. Pero lagi tayong makikipag-partner kay Lord. Susunod lang tayo. Again, as we end, we are not saved by works, but our faith is proven genuine through our works. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon po yung ginagawa natin. Amen. Nakikita ng Panginoon. Alam nyo, minsan hindi nakikita ng tao, maaaring hindi mapansin ng mga loved ones, minsan kahit nga sila pastor, hindi napapansin. Pero kapatid, hindi nakakalimutan ng Lord ang ginagawa mo. Amen. As we end this morning, ito po yung aking reminder. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Yung mga nasanay na, lalo na yung mga nasanay na, nasa church ka, pupunta ka rito, tagal ka ng Kristiyano, maging reminder po sa atin itong 2 Corinthians 13 verse 5. Anong sabi po rito? Examine yourselves. Huwag kang tumingin sa iba. Ito kaya may pananampalataya itong tao na to. No, don't look at them. Examine yourself. Kapatid, tingnan mo yung sarili mo. To see whether you are in the faith. Test yourselves. Abang ini-examine mo yung sarili mo, test mo. Kumusta ba yung devotion ko? Kumusta ba yung pagsunod ko kay Lord? Naku, dami kong disobedience kay Lord. Kumbaga sa test, di ba? Pag tinetest, checkin mo eh. Ito ba? Tama ba to? Sabi ni Lord, dapat ganito. Naku po. Sabi ni Lord, naku po.
Sabi, anak, abay, ang dami mo nang hindi ginagawa. Di ba? Yung love relationship mo kay Lord, napapabayaan mo. Hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na umaattend ng covenant group, wala ka ng gana. Di ba? Palpak pabigay mo. Di ba? Hindi mo binibigay yung para kay Lord. Naku po. Kaya sabi ng Bible, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Why? Tingnan nyo yung sinabi dyan. Ito, I like this verse. Sabi ko, do you not realize that Christ Jesus is in you? Ibig sabihin, anumang challenges yan, test mo sarili mo. May mga kaharap kang challenges, may mga battle kang hinaharap, may mga problema kang hinaharap. Hindi ba na-realize si Lord nasa iyo? Ang ating Panginoong Jesus kasama mo. Kaya lang, hindi mo makagawa ang pagsunod. Hindi magpuproduce ng tama ang pananampalataya unless, of course, you fail the test. Wala ka talagang totoong pananampalataya. Kaya nga pinakamagandang mag-examine ikaw. Mahirap naman mag-judge ng tao. Amen. Pero ikaw, examine mo, totoo kaya? Christian na ba talaga ako? May pananampalataya ba ako kay Lord? Eh bakit yung pananampalataya ko parang hindi nagbubunga ng pagbabago? Ganito pa rin ugali ko. Ito pa rin ako. Tapos ganito pa. Hindi ko masunod to. Ang dami kong hindi sinusunod kay Lord. Teka, parang nag-fail. Hindi, mahirap kasi Hindi eh. Christ is in you eh. Hindi, mahirap talaga magbago. Hindi eh. The Lord Jesus Christ is in you. Do you not realize? Hindi, marami pa do you not realize that Jesus Christ is in you? He will never leave you nor forsake you. Unless, of course, kaya hindi ka makasunod, you fail the test. And when you fail the test, ang pinaka-nakakatakot, pagharap mo na sa gate ng kalangitan ng Panginoon, Lord, Lord! Sabi ng Panginoon, not everyone who calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Why? You failed the test. Kaya mga kapatid, nawa bilang mga Kristiyano ngayong umagang ito, let us allow a genuine faith, a real faith to really be activated in our life. Amen. Tandaan natin, hindi tayo dinarito ng Panginoon para tayo ay umupo, makinig. No, we need to grow. Sabi mo nga sa katabi mo, we need to grow. We need to grow in our faith. Manampalataya tayo. There's a measure of faith that God wants for us na ma-attain natin, na makuha natin. Huwag tayong masanay, nakala natin may pananampalataya tayo, pero wala. Pwede nga ba ngayong hapong ito, tanghaling ito, tayo ay lumapit sa Panginoon? Pwede bang examine natin sarili natin? Ha? Baka may pinapagawa sa iyo, hindi mo pa rin ginagawa. Ha? Baka may mga commitment kang kinumit mo kay Lord, hindi mo pa rin makomit. Baka may pinatitigil na si Lord sa iyo, hindi mo matigil. Evaluate yourself. Examine yourself. Test mo yung sarili mo. Bakit pagpadating para kay Lord, wala kang gana? Bakit pagdating sa iba, ganado ka? Amen. Pwede ba tumayo tayong lahat, mga kapatid? Ano mga kapatid? Prayer ko nga, sabi ko nga, Lord, dito po sa Christ Tarak kay Pian, I pray na wala pong mag-fail dun sa test. But lahat po kami ay pumasa. Dahil kami po ay totoo at tunay na may buhay na pananampalataya. Amen? Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Father God, we thank you for this wonderful morning. Kaya mo, Panginoon, na tunay ng bawat isa sa amin ay lumago sa aming pananampalataya. That we will grow in our faith. Allow us to have a growing faith. Faith that produces evidence na kami po ay tunay na nagbigay na ng buhay sa faith that obey. Pananampalataya na nag-obey at sumusunod sa iyo. Pananampalataya na hindi lang nasa isip, pero tunay na may allegiance sa iyo. Pananampalataya, Panginoon, na tunay na may devotion and commitment to you. Panginoon, kung may mga kapatid ako rito,
upon looking at themselves, parang nawawala na sa kanilang pananampalataya. I pray that you will restore them back. Restore their faith. Restore their relationship. Their commitment to you. Hallelujah. Come on. As we worship the Lord, just speak to Him and commit yourselves to Him. Kausapin mo si Lord. If you need to ask for forgiveness, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang Diyos ay tapat, papatawarin ka. But restore your faith by your obedience and by your devotion to Him. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see what you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Come on, church, let's sing. I need you. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am and all I am, I surrender. Come on, surrender to Him right now. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Hallelujah. Pwede ba taas natin mga kamay natin mga kapatid? Oh Lord, give us faith to believe. Lord, may mga pagkakataon, dinadaan mo kami sa testing. Dinadaan mo kami sa mga challenges sa aming mga buhay. Hindi dahil sa hindi mo kami mahal. But you want us, Lord God, to grow. You want us to grow in our faith. You want us to trust you more and more because you are reshaping us. Nais mo kaming baguhin. Nais mo kaming patatagin. Nais mo, Panginoon, na maging handa kami sa mga bagay na inihahanda mo, mga pagpapala sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, dalangin ko ang iyong pagpapala sa aking mga kapatid. Lord, huwag kami manghina sa aming mga pananampalataya. Patuloy maging matatag kami upang kami patuloy na hindi lamang uupo, hindi lang makikinig, pero magagamit mo ang aming mga buhay dahil ang aming mga pananampalataya ay nagbubunga ng mga tamang gawa. Pinupuri ka namin, Lord. Ikaw ay aming pinapasalamatan. Itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tapat na Diyos. At sa aming paghiwa-hiwalay,
Sa umagang ito, Panginoon, Lord God, patuloy, Lord God, Ikaw ay mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. As we come before Your holy presence, Lord, hallelujah. We praise You, Lord God. Sige po, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be glorious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you shalom. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. May the love of our Abba Father and the overflowing grace of our Lord and Savior Jesus Christ and the fellowship of the sovereign Holy Spirit be upon us all, both now and forever. Amen.